mga katakaw-takot. Kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share na yan. Huwag suluhin, huwag sarilihin, baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa gitna ng dilim. Baybayin natin ang nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot, lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories ninyo sa takawtakotedyi@mail.com. Hello, it's me again, Aya from Iloilo, and I just want to share this story of mine. Bale, dalawa pala kami ng sister-in-law ko ang naka-experience nito. So here it goes. Yung hipag ko noon umuwi galing Maynila kasi nagtatrabaho siya doon at umuwi siya ng Iloilo noong pandemic. Dumiretso siya sa amin kasi nandito yung kapatid ko noon na kalipin niya. Nasa bahay ng grandparents namin sila tumira, patay na yung grandparents ko noon at katabi lang naman ito ng bahay namin, bali isang compound kami. Sinamahan ko siya noon kasi wala yung kapatid ko, nasa inuman, at yung isang pinsan namin na lalaki na nakatira din doon sa tinitirhan nila ay umalis naman. Nag-uusap kami noon, sarado yung pintuan sa may kusina at sa main door nang natigilan kami dahil may narinig kaming nag-flash sa CR. Tapos may naririnig pa kaming naghugas ng paa sa loob. Pero wala namang tao sa bahay at walang may pumasok na tao mula sa labas kasi sarado at nakalock nga yung mga pintuan sa kitchen at entrance. Sinilip namin kung may lalabas sa CR pero walang lumabas na tao. Tapos yung pinto ng CR ay nakasarado rin. Di ako natakot pero tinakot ko yung sister-in-law ko. Tumakbo ako palabas kaya sumunod siya tapos binantayan talaga namin kung may lalabas na tao sa bahay. Pero wala talaga. Nakita kami ni mama na nasa labas kaming pareho at tinanong niya kami kung ano yung ginagawa namin doon. Sinabi namin yung naranasan namin, niyaya kami ni mama puntahan daw namin at tignan ulit yung CR. Pagkapasok namin sa bahay tinignan namin yung CR sarado pa rin tapos tinulungan kami ni mama na mabuksan ang pinto ng CR. Wala talagang tao. Hinayaan na lang namin yung nangyari pero sinamahan ko pa rin yung sister-in-law ko sa loob ng bahay at hintayin ang pag-uwi ng kuya ko. Kasi natatakot siya samantalang ako, hindi naman talaga ako natatakot kasi sanay naman na ako sa ganung pangyayari. Baka nga totoong pinaglalaruan lang kami ng aming na mayapang lolo at lola. Thank you po sa panonood. Nangyari ito noong taong 2001 sa isang liblib na barangay sa Batangas City. Noong panahon na yun, naisipan ng aking mga magulang na dun sa lupa ng namayapa niyang ina magpatayo ng bahay. Noong panahon na yun ay medyo liblib pa ang lugar na yun at bago pa lang din develop. Bago makarating dun sa aming pinapatayong bahay, ay madadaanan mo ang isang napakalaking lupain na pag-aari ng mga Marcos. Malapit dun sa lupa nila ang bagong tinatayong tower ng Globe Telecom. Araw ng linggo, naisipan ko dumayo ng paglalaro ng volleyball sa kabilang barangay. Dahil linggo noon walang mga trabahador sa site ng ginagawang tower, siguro umuwi sa kani-kanilang lugar. Alas 3 ng hapon ako umalis sa amin at matapos ang paglalaro ko ng volleyball. Medyo madilim na at mountain bike lang ang dala ko. Habang pauwi na ako, binabagtas ko yung daan papunta sa amin kung saan madadaanan yung kakatakot na liblib at malawak na lupain ng mga Marcos. Kilabot na kilabot ako noon dahil malalaking puno ng kawayan at mga puno ng mangga ang madadaanan. Dahil sa haba ng daan at medyo napapagod na ako sa pagpedal ng aking bike, bumagal ang aking takbo. Nang malapit na ako dun sa ginagawang tower na katabi ng lupain nila, nakaramdam ako ng takot, kaya kahit pagod na ako, diniretso ko ang pagpepedal ng bike. Eksaktong tapat ko dun sa ginagawang tower na nakahukay pa ang lupa, may napansin akong nakatayong nakakulay na maitim ang suot.
Out of curiosity medyo lampas na ako, siguro ako doon ng mga may 5 metro. Tumigil ako at tiningnan ko kung tama ba ang sa isip ko na nakita ko o tama nga. Isang walang ulong nakasuot ng mahabang telang itim, mga 5 segundo ko siyang tiningnan para makasiguro ako. Sa sobrang nervyos ko binilisan ko ang pagpepedal ko. May mga 300 metro pa bago ako makalabas dun sa may street light. Pasalamat ako na nakauwi ako sa amin ng ligtas at pakiramdam ko, naubos na ubos ang aking lakas. Nagtataka ang inay ko kung bakit takot na takot ako at mangyak-niyak. Hanggang sa ikwento ko sa kanya lahat, kinabukasan, dahil tsismosa ang aking ina, agad niyang kinuwento sa aming mga kapitbahay ang naganap sa akin, at dun namin nalaman na yun palang malawak na lupain ng mga Marcos ay dating libingan ng mga Kastila, Hapon at ng mga Amerikano nung panahon ng digmaan. Malamang daw ang nakita ko ay yung paring pugot ang ulo na nakikita na din ng ibang taga doon. Lalo daw siguro na bulabog nung naghukay ang katabing property para sa pagtatayo ng telecom tower. Hindi ko makakalimutan yung pangyayari yun. In fact, yun din ang kwentong pinasa ko nung high school ako na, what is your most unforgettable experience? Ika-19 ng Abril taong 2016 na. Since we migrated here in Surrey, Canada, medyo na-excite ako kasi sabi ng mama ko maganda daw yung bahay namin dito na isang 2-story apartment. So ito na nga sa 2 buwan naming paninirahan sa bahay na yon, wala naman akong nararamdaman, okay namang ang lahat. Hanggang noong ika-16 ng Hunyo, saktong birthday ko noon at pagsapit ng alas 11 ng gabi, nang bigla akong nagising dahil naihi ako. May CR naman sa kwarto ko, pero di pa naayos. So kailangan ko lumabas ng hallway at bababa ng hagdan nang may narinig ako sunod-sunod na putok ng baril tapos nadulas pa ako. Sa sobrang bilis na ng tibok na puso ko that time, gusto kong sumigaw, pero parang may pumipigil sa akin, ganun pa man nilakasan ko yung loob ko, agad akong tumayo, andun na ako sa kalagitnaan ng hallway papuntang CR nang biglang may parang papunta sa aking lalaki na ang suot niya ay pangsundalo. Sugat-sugat yung mukha. Nang hihina na yung mga tuhod ko noon, hindi ko na maigalaw ang aking katawan na para akong na-freeze sa kinakatayuan ko. Yung mga luha ko ay unti-unting pumapatak. Biglang may naririnig na naman akong parang bombang sumabog, tapos mga boses na parang umuungol na parang mga sinasaksak na mga tao. Then nagising na lang ako, doon ako sa hallway na pawis bandang 6 AM. Tulog pa sila lolo at mama at mga kapatid ko. Dumiretso ako ng CR at agad naghilamos. Pagkaharap ko sa salamin, may nakita ako sa salamin na nakasulat, Justice. Agad akong tumakbo sa taas nun at kinatok sa master bedroom si Lolo, tapos binalikan namin sa baba yung CR namin, biglang nawala na yung nakasulat sa salamin. Sinabi ko lahat kay Lolo yung naranasan ko nung gabing yun at ang kwento niya sa akin, itong pwesto daw namin dito ay dating base camp ng mga sundalo nung World War I, kaya sanayan na lang dapat dito. Minsan pa nga daw, may nakikita si Lolo ng mga sundalo na nagmamartsa pero walang mga muka. Wala silang magawa dahil ang mahal ng mga bahay sa Canada. Di na lang pinapansin ni na mama ang mga kakaibang nagaganap doon. Hanggang ngayon ay di pa rin ako nakakalipat at hanggang namayapa na si Lolo ay nandito pa rin kami. Ang lahat ng kababalaghan tungkol kay Manong ay nangyari sa isang bahay na tinirahan ko sa Bulacan. Ika-12 na ng Hunyo taong 2012 nang lumipat ako doon sa friend ko. Nakatira siya sa kapatid niya mas bata sa kanya at malaki yung ancestral house nila. Bali, 4 kami sa bahay, yung kapatid niya na may-ari ng bahay, yung friend ng kapatid niya at kaming 2. Malaki naman yung bahay,
Maayos at maganda pero medyo di lang gaanong nalilinis. Mula nang tumira ako doon, lagi ako naglilinis para naman mas gumanda at umaliwalas yung bahay. Dalawa lang ang kwarto ng bahay na yun, balitig isa sila magkapatid. Share kami sa room niya at share naman sa kabilang room yung kapatid niya at friend nito. Meron din naman silang mga kapatid doon na halos kapitbahay lang din nila, pero mga bihira lang pumunta doon sa loob kasi hanggang labas lang ng gate sila tumatambay. Meron kasi doon mga upuan na pwedeng tambayan. One time kinausap ako ng isang kapatid nila, tinanong ako kung wala daw ba ako nararamdaman na kakaiba doon. Sabi ko wala naman. Hindi ko daw ba nakikita si Manong? Tinanong ko kung sino po ang tinutukoy niya. Lolo niyo po ba yun? Kasi di ko pa nakikita yun. Bigla ako tinawanan ng ate nila at sabi wala lang yun. At umalis na ito. Ako naman tuluyan ng pumasok sa loob at umakyat na sa taas ng kwarto ko para magpapahinga. Sanay na ako nang may marinig na ingay sa hagdan na para bang may umaakyat pataas tapos patakbo kung bumaba. Ang ginawa ko ay bumangon ako para tingnan kung sino yun. Pero pagsilip ko sa hagdan ay wala naman tao, nakasarado pa rin naman yung kwarto ng kapatid ng friend ko, saka pinagtataka ko kung dadating man yung mga kasama ko, malalaman ko yun kasi pagbukas pa lang nila ng gate sa labas maririnig ko na. Pero wala naman. Para makasigurado ako kung may tao ba o wala, bumaba ako, at nung nasa tapat na ako ng CR, may narinig ako na ingay ng tubig na galing sa loob na para bang may naliligo. Laging gulat ko nang marinig ko na bumukas yung gate. Sa labas at pumasok ng sabay-sabay yung mga kasama ko sa loob ng bahay, kasabay ng pagpasok nila, sabay tigil ng ingay sa loob ng CR. Mas lalo ako nagulat nang dumiretso yung friend ng kapatid ng kasama ko sa loob ng banyo para umihi. So ibig sabihin, kanina nung may naririnig ako, wala palang tao doon. Kinilabutan ako ng sobra sa pangyayaring yon. Nung nasa loob na kami ng kwarto ng friend ko, kinuwento ko sa kanya yung nakakatakot na pangyayari nung wala sila. Sabi niya si Manong yun, wini-welcome lang daw ako kasi bago lang ako sa bahay nila. Napaisip ako kung sinong Manong yun, sinubukan kong tanungin friend ko if sino yun. Sabi niya wala lang yun, kaya di ko na siya kinulit. Kinabukas mga alas 4 ng hapon, tumambay ako sa baba ng bahay. Habang nanonood ng TV, nakaupo ako malapit sa pader nung naisipan kong isandal ang ulo ko sa wall. May narinig akong aso na tumatahol. Natakot ako kasi wala naman aso sa loob ng bahay. Maya-maya, yung mismong upuan ko ay biglang umuga-uga. Sa lakas ng yugyog, napakapit ako ng mahigpit sa upuan. Sabay nakita ko nagsisigalawan na din yung mga pinggan sa loob ng bahay. Kaya napatakbo ako sa labas, at sa sobrang takot ko di talaga ako pumasok sa loob. Hanggang makita ko na parating na yung friend ko, saka lang ako sumabay sa kanya na pumasok. Halos di ako humihiwalay sa kanya dahil sa nangyari, at balita ko hanggang ngayon ay madami pa rin pagpaparamdam na ginagawa si Manong. And until now, ay di ko alam kung kaano-ano nila.